Day 1 ng pagpapatap global natin kay Fredrin ngayong Season 38. At kung bago ka lang sa Facebook page ko, ang ginagawa ko pong content ay sinusubukan kong ipatap global si Fredrin ngayong Season 38. Eto nga pala yung item build na ginagamit ko kay Fredrin at eto naman yung emblem set na ginagamit ko sa kanya. Game 1 si Fredrin yung gamit ko at si Tammuz naman yung kalaban natin sa jungle. Nakilala nga rin pala tayo dito ng mga kalaban kaya kailangan natin galingan. Eto ang naging rotation ko sa early game. Gold lane priority ako kasi eto yung katrio natin at eto rin yung magdadala ng game. Hindi na sana ako magko-contest kasi kita nyo naman, 4 yung kalaban. Pero sinubukan ko pa rin kasi napakalakas ni Fredrin pagdating sa last hitan ng objectives. At buti na lang sa atin napunta yung first turtle. At dahil nagkaroon ng teamfight dito at nabuha tayo ng Kalaya, nagkaroon pa sila ng casualties. Second turtle, nag-contest pa rin dito yung Tammuz. Pero sakto yung crowd control ng Kadita kaya hindi siya nakaretry. At napitas pa dun si Tammuz. Sa part na to ay snowball na kaming lahat to the point na dinadive na namin sila sa loob ng tore nila. And ang isa sa mga pinaka dapat yung aralin kay Fredrin guys ay kung paano nyo mabibitawan ng tama yung ultimate nyo. Isa yun sa mga dapat nyong masterin guys, na dapat bago kayo mapitas ng kalaban ay mabitawan nyo yung ultimate nyo sa clash. Nakakabaliktad ng sitwasyon ng ultimate ni Fredrin. Sa part na to ay kinukuha namin yung first lord. Kaso yung mga kalaban kahit na mega creeps na yung mid lane nila ay wala silang pakialam, nag-contest pa rin sila. Sobrang low HP ko na dito guys nagtitiwala na lang talaga ako sa retry ko At dahil doon panalo kami sa game na to. At ito yung game na kung saan legend na tayo. At meron tayong 2,125 MMR dito kay Fredrin. Game 2, Fredrin versus si Sanshin. Napaka-importante ng first turtle kapag ganitong klase yung match-up. Invade na lang yung ginawa ko dito guys after ko makuha yung first turtle. Hindi na nakapag-farm dito yung Yi Sanshin kahit na meron pa siyang kasama. I-capitalize nyo lang palagi guys yung kunat nyo sa early game. Ayun lang ang technique para magamit nyo ng maayos yung Fredrin. Huwag kayong matakot sa kalaban kasi meron din naman kayong kakampi. Tignan nyo yung mapa ko guys, hindi na ako nagpa-farm dyan sa sarili kong jungle camp. Dito na ako nagpa-farm sa jungle ng kalaban. Mas madedelay ko kasi yung Yi Sanshin kapag ganun yung ginawa ko. Tapos tignan nyo to guys may nawala. Panalo kami sa game na to guys at legend 5 2 stars na tayo. Meron tayong 5 win streak at pang 22 na tayo sa Metropolitan kay Fredrin. Game 3, si Amon yung kalaban natin sa jungle. First turtle pa lang ay digmaan agad. Walang gustong magpaubaya. Pero buti na lang ay nakuha natin dito yung first turtle. Yun nga lang ay mauubos kami dito ng kalaban at makakamanyak dito yung Amon. Grabe talaga yung teamfight basta marurunong din yung mga kalaban. Mapapansin nyo naman yan sa rotation ng mga kalaban. Kasi tignan nyo guys, level 4 pa lang nagsisiakyatan na agad dito yung mga gold laner. At ayun na nga, nakamanyak na dito si Amon. Tapos pitas din yung marksman namin. Bad trade yun. Dito na yata kami nakabawi. Nakuha kasi namin dito yung first lord. At nagkaroon na rin ng error dito yung mga kalaban. Wala nang pang out tong Grak guys. Tatayuan niya na lang tong mga crowd control. Ibabato ko sa kanya. Tapos ayun, hinahanap ko dito yung Amon. Poprotektahan ko sana yung Granger. Kasi yung Granger napitas naman. Mali kasi yung pwesto niya guys. Napakasikip ng pwesto niya. Kaya ayun, imbis na maganda yung kakalabasan, eto yung nangyari. Nabaliktad pa yung sitwasyon kasi wala naman akong damage Kahit anong kunat ko dito guys, walang damage ang isang Fredrin. Naubos tuloy kami dito. Pero okay lang kasi panalo pa rin naman kami. And legend 5 stars na tayo. Sa sumunod na game, si Alucard naman yung kalaban natin sa jungle. Sobrang nahirapan ako sa game na to kasi nag-snowball malala yung Alucard ng kalaban. As in, hindi ko siya mapigilan. Nabaog ako dito malala kasi tignan nyo guys, 0-4 na ako dito at hindi namin kayang i-burst yung Alucard. Bitin pa kasi sa item yung damage dealer ko. Pero nung umabot na ng mid game, ang sabi ko buhusan mo na ng skill kapag nahuli ko yung Alucard. Hindi na makaka-lifesteal yan kapag hindi siya nakagalaw. Kaya nung nahuli namin dito si Alucard guys, binuhusan na talaga ng skill ng kakampi ko. Naka-open mic kasi ako dito guys. Pero napitas din ako dito ng Moskov. Ang kagandahan lang guys, Alucard lang kasi yung nagdadala sa mga kalaban. Malakas yung marksman namin dito. Kaya ayun, ubos dito yung kalaban. Sa part na to, napitas nila yung Granger namin. Kaya ang tapang nila dito para mag-push ng mga tower namin. Pero itong Alucard guys, sumugod sa akin na akala niya parehas pa rin ang sitwasyon kanina. Although napitas ako dito ng mga kalaban, nagawa ko naman kasi yung part ko. At dahil doon, maganda yung kinalabasan dahil naubos dito yung mga kalaban. Panalo kami sa game na to at legend 4 1 star na tayo. Ang sumunod na game, si Yi Sanshin yung kalaban natin sa jungle. Kabisado ko kasi yung hero na yan. Kaya alam ko kung ano yung kahinaan ng isang Yi Sanshin. Yun ay kapag wala na siyang dash. Sa part na to, checkmate na ang Yi Sanshin. Na-earlyhan ko na kasi siya. At alam nyo na kung anong kasunod niyan. Mas lalo niya lang pinalala yung sitwasyon niya. Dahil imbis mag-farm na lang siya, ay nag-contest pa siya ng objectives. Kaya ayun, napitas ulit siya dito. At dahil doon, wala na siyang farm. Ganun lang yung palagi kong ginagawa guys. Kasi magdo-domino effect naman yan. Once na in-invadan mo na ng invadan yung kalaban mong jungle, magre-react na yung mga nasa side niyan. Wala na silang nagawa dito guys kasi snowball naman talaga yung marksman namin. Alam ko kasi kung paano patabain yung gold laner namin at meron kaming sariling rotation sa trio. Kaya ayun, pinagbabaril nyo na lang dito yung mga kalaban Tamang crowd control na lang tayo.
tayo. Kaya panalo kami sa game na to at Legend 4 2 stars na tayo. At nasa rank 46 tayo sa Metropolitan.